Mari ba naming isipin na ito'y alam din ng mga naging kasamahan mo dito sa gawaing ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil sa issue na ito, siguro namulat na sila kung... Hindi, bago ka lumabas para magbigay ng salaysay, Hindi po nila, nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa'yo? So far, Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo? Siguro, Your Honor, hindi ko alam kung ano yung... Teka muna, Secretary, Senator Marcoleta, hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila sabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi. Kailan ka nag-text sa kanila o tumawag? Wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Kasi O kaya paano mo nalaman na hindi mo sila makontak o hindi ka tatawag? ay pag tumawag po ako sa kanila, makukontak ko sila. Pero malamang hindi na ako nila sasagutin, Your Honor. Paano mo nalaman yan? Sinubukan mo na ba ngayong araw dahil ngayon ka lumantad? Hindi ko pa nasubukan, Your Honor. So hindi mo pa alam kung makukontak mo sila? Hindi. So nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, Senator Marcoleta. Please continue. Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya, huwag ka masyadong mag-alala. Engineer Bernardo, kasi nung makita ko nga yung sumbong sa Pangulo na ang ginawang basihan ay yung MYPS, alam ko kasing merong PCMA. Nagpatulong din ako sa mga ibang kakilala natin at sa aking pagsisiyasat, nakakita talaga ako ng mga ilang bilang ng flood control projects. Talagang merong discrepancy ang mga coordinates. Merong isa na 67 meters doon sa map, yung length niya. Meron namang 150, merong 445. Ang ibig ba sabihin nun yung actual at saka yung sa MYPS, kung halimbawa 400 meters ang diferensya, di ba very, very significant? Masyadong malayo, di ba? Yes po, Mr. Chair. At sa ganong kalagayan, maaari nating sabihin na pati yung opisina ng Pangulo na misled dun sa pagkakabigay sapagkat yung MYPS hindi naman siya masyadong reliable. Tama po? Agree po ako, Mr. Chair, kasi yung MYPS po, planning lang po yun Hindi naman po yun yung... Yun nga, karaniwan yung MYPS, halimbawa, pagka NEP, magsisimula na yung mga preparatory dyan activities, ang gagamitin lang nila ay yung cellphone, tama? Opo, Mr. Chair. At kung halimbawa sa isang lugar mahina ang cellphone, pangkaraniwan medyo erratic din yung magagawa niyang coordinates, tama? Yes po, Mr. Chair. Kaya nga nung sinasabi po ng Yusek Kati na reliable yung PCMA na talagang parang capable pa na wala kanyang ghost project, masyadong mahirap paniwalaan kasi wala pala kayong satellite. As far as I know po, wala pong ganung satellite Yun nga po. Kaya ang sinasabi niya na real time, mukhang hindi totoo. At sapagkat kayo ay dependent din kayo dun sa mga encoder sa baba. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ang use normal po niya is there are authorized, let's say, project engineer po who can enter the system and encode data dun po sa PCMA. However, pagka po minsan, nagiging problema po namin yan na hindi po nag-update ng record. So, that is not the exact po mismo na sinasabi namin talaga na dapat po real time, Mr. Chair. Hindi po nasusunod yung real time.
Madam Kowa, June 20, 2017, nung maging final and executory yung decision ng Korte Suprema, 140 million pesos. Tama. Sir, hindi ko po kasi alam yung binabanggit yung decision, sir. SBMA. Opo. Kanina, tinanong ko na sa Yes, iyo. sir. Opo. Kapag ka naging final and executory, kailan kayo magpa-file ng COE? Mag-i-issue? Pagka nag-final and executory na po, Your Honor, i-record na po ni accountant yun sa Ang kanilang sinasabi libro. ko, Opo, yung sir. COE. And then, sir, pag na-receive na po yung decision ng final and executory, ipapareceive po yan sa director or sa case po kasi nung binabanggit nyo, sir, dahil dumaan po sa Supreme Court ng commission proper po. Sila po ang mag-i-issue ng COE. Mr. Chair, wag mo munang yan yun. Kasi nahihirapan akong kumuha ng sagot sa kanya. Ipaliliwanag ko sa'yo. Pagka-render ng decision, final and executory, ang sinasabi ko sa'yo, under Section 23.2 to 23.3 ng Circular 2009-006, kailan kayo mag-i-issue ng COE? Yun ang tanong. Tama po, sir. Kailan nga? Sir, pagka na-receive na po yung kopya ng Notice of Final and Executory or Notice of Finality of Disallowance, sorry po. Kaya yung NFD po, pag na-receive na po yan ni management, bibigay po ni auditor yung isang receiving copy, let's say sa case po kasi namin, sir, pag auditor lang po yung nag-issue ng NFD, isasubmit niya po yan kay Hindi ko director tinatanong po niya. sa iyo kung kailan isasubmit ang lahat Hindi, ng sir, kasi requisite. ganun Ang po yung tinatanong ko sa iyo proseso. kanina, alam mo, paikot-ikot Opo. ka eh. Sige po. Ano ang time frame bago kayo mag-issue ng COE? Sir, upon receipt po noong NFD, yung Notice of Finality of Decision, may kopya po yun si auditor ng receiving file. Ibibigay po niya yon sa ating commission proper kasi po dumaan po ito Mr. sa Chair, Supreme Court. pakitulungan mo nga Opo. ako. Tinatanong ko lang, naiintindihan mo ba Opo, yung sir. tanong? Opo, naiintindihan. Ilang araw bago i-issue mo yung COE? Alam mo ba kung ano yung COE? Yes po, COA Order of O, Execution anong po. sinasabi ng batas? Sir, ang Ilang araw? 15 days po. O, mali ka na naman eh. 5 days. Dito sa kasong ito, kailan yung in-issue ang COE? Sir, wala po akong knowledge po dyan sa yan ang problema binabanggit natin. niyo po. 4 na taon bago nyo in-issue ang COE. Kaya yung kaninang pinag-uusapan natin, Mr. Chair, kaya medyo... Sir, gusto ko lang Before po you answer that, i-clarify, sir. Kowa, Opo. that will be your last question, Yes po. Senator Sorry po. Marcoleta. Sir, Go ahead. i-clarify ko lang po. Yung SBMA po kasi na sinasabi ni Senator Marcoleta, sir, ibang auditor po kasi ang may hawak doon. Ako po ay nag-audit po sa ngayon ng DPWH. Kaya po Eh, yung ikaw nga ang background pinadala ko- rito para sumagot ka sa COA eh. Pagkatapos sasabihin mo naman, hindi. Sinabi ko bang ikaw ang auditor? Hindi naman po, sir. Pero as per information po, wala Hindi po bali akong detalye. Salamat po, Alright. Mr. Chair. Thank you. Senator Pangilinan, it's your turn. Yes, thank you, Mr. Chairman. Balikan ko lang yung si Mr. Yusek Trigiv Olivar. Where is he now? Would you know, Engineer Bernardo? Mr. Chair, ang alam ko po ngayon ay siya isang undersecretary ng Department of Education. Okay. So, bakit siya nangingilam sa infrastructure projects no na worth 2.85 billion, no? At yung projects nasa Annex B, no? Bakit tinanong mo ba sa kanya anong pakialam niya rito? Hindi po, basta na-offeran lang po ako ng mag-submit ng listahan. So, ako naman po, Mr. Chair, yun naman pong listahan. Kung mag-submit ka man po at hindi naman po talaga in effect lumabas, so wala naman pong kwan yun eh. Wala naman pong effect. So, yun lang po, Mr. Chair. Nakilala ko lang po siya noon. Tapos when he told me po and called me for a meeting to discuss about the unprogrammed appropriations, doon po ako nag-try lang po ako sa kanya na mag-submit. Have you dealt with him before? Nakatrabaho niyo na ba tong si Mr. Olivar dati? Kilala ko lang po.
No, sa Mr. Chair. ibang mga proyekto ng DPWH? Hindi po, wala po akong makuha dyan. Except doon po sa dati na kami po kasi usually pagka po panahon ng budget nakikita po namin sila dito nung panahon po nung si Senator Angara po ay parang finance chairman. Yun po. Okay, so in that regard, before, nakausap mo rin siya tungkol sa mga projects? Hindi po kami nakakausap ko po siya sa mga No, just say yes or no. Projects, infrastructure projects, meron na kayong pakikipag-usap sa kanya noon? yes po, pero Okay. In other words, this is not hindi ito ang unang pagkakataon. I am trying to establish some level of consistency, di ba? Yung involvement niya. So you are confirming this is not the first time you have discussed with him matters regarding matters referring to infrastructure projects. Yes or no? You said yes. Yes po. Okay. Now, anong pagkaintindi mo dito sa boss? 15 yan. Hindi ka na nag-elaborate. Ibig sabihin, alam mo, no, na yan ang gawi. Diba? So, kung you dealt with him before, at alam mong yun ang gawi, naintindihan mo na, no? Boss, 15 yan. Tama? Mr. Chair, sa term po kasi sa amin, yung 15, parang we refer po the percent. So, Yes, exactly. Kaya nga. So, in other words, meron ka ng pagkakataon na nagkausap kayo tungkol sa porsyento dati, at ito, maliwanag, 15 yan. 15 ng 2.85 billion, tama ba yan, yung kabuuan? yes po, Mr. Chair. Kanino daw pupunta yung kabuuan na 15, yung 15 yan? Di ko na po alam kung saan niya, nabanggit lang po niya sa Office of, the Executive Secretary. Oh, which dinedeny ngayon ng Executive Secretary, no? There was a public statement. So your assumption was Executive Secretary dahil yun ang sinabi niya? Yes po, Mr. Chair. Hindi ko naman po nakausap ang Executive Secretary. Okay. So that's why gusto natin siyang maimbitahan dito para magpaliwanag. So, tapos biglang nagkaroon ng special allotment release order. Hindi naman bigla. Thereafter, ilang araw yun? Tsaka kailan, wala kasing mga petsa no? So, hindi ko alam po, 3 buwan ba ito? 5 buwan? 3 linggo? Sometime in 2024. And program appropriations, yun ang actually tanong natin Paano, I think it was Senator De La Rosa who was asking the DBM, sino ang nagde-decide na mag-issue ng SARO? DBM. So, sino ang kinausap ni Trig sa DBM? Hindi ba? Baka DBM at hindi Executive Secretary or kung Executive Secretary, although he's denying it, inutusan siguro ang DBM para mag-release ng SARO. Tama ba yun? I mean, this is hypothetical, no? Pero ganun ang sistema niyan, di ba? Somebody decided, the DBM decided ilabas yung SARO. Tama? Kasi thereafter and hindi mo pa sinasagot yung tanong. After the meeting, yung sinabing may 15 ka riyan, thereafter means how many days? Doon po, pagkaraan po nung meeting namin noon ay ilang araw lang po, inano ko po si Engineer Alcantara to submit the list. Yun po. Ilang araw? Ilang araw lang po. And then, nung sinubmit, ilang araw na naglabas na ng SARO? I think mga baka po months din o isang buwan, ganun. Isang buwan? Opo, hindi ko po Mr. Chair, sorry po. Yes. Hindi ko po- Dahil, hindi i-release yan yung SARO kung hindi dinisyonan ng DBM. Hindi ba? Meron bang nag-impluensya sa DBM? Meron bang natanggap ang DBM na 15? Hindi natin alam sa ngayon. Kaya magandang tawagin itong si Yusek Olaivar para magpaliwanag. Tapos diniliber sa
Magallanes, Makati. Sabi nyo, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me which I delivered or caused to be delivered in Magallanes, Makati. Tama? Meron pong pagkakataon na ganun. Ikaw mismo? Opo, Mr. Chair. Tsaka other places. Ano yung other places? Kung saan-saan lang po. Saan? Minsan po sa Diamond. Diamond Hotel. Saan pa? Yun lang po ang natatandaan ko Magallanes, tapos Diamond Hotel. Bakit sa Magallanes? Sinong taga ron? Hindi ko po alam, Mr. Village? Chair. Doon po sa sa parking lang po doon. Dun sa... Okay. Sige. So, at magkano ang 15%? Yung ganun, siyempre 15% ng 2.85, di mo? So that must be about 350 million, tama? Mga 300 plus po. Yeah, Mr. 300 Chair. million. No? Okay. Cash. Cash po. Laging cash. Yeah. Okay. Sige. Thank you. I will have further questions perhaps in the next hearing. But with Bryce, nabanggit mo, Bryce, pagkatapos ng flood controls, ang malaking porsyento rin ng mga proyekto ay farm-to-market roads, tama? Farm-to-market roads. Hindi po, Your Honor. Wala po akong binanggit na farm-to-market roads. Sabi mo, farm-to-market roads constitute the next largest item dahil sa laki ng mga proyektong ito, di ba? Street lights po yung nabanggit ko. Street lights. Opo, Hindi Your Honor. farm-to-market roads. So walang, kasi merong allocations, repair, rehab, and construction of farm-to-market roads. Familiar ka sa farm-to-market roads? DPWH. Yes, familiar po ako sa farm-to-market roads. So halimbawa, noong 2024, 2 billion ang farm-to-market roads sa Region 3. Meron ba kayong hinawakang mga farm-to-market roads apart from flood control projects? Meron po, Your Honor. So, doon din ba merong lagayan at bigayan? Meron po, Your Honor. Yun na nga eh. So, 2025, this year, 4 billion ang farm-to-market roads. Tama? Magkano sa inyong district ang farm-to-market road noong 2025? Would you remember? Wala po akong hawak na record ngayon, Your Honor. Pasensya na po. Okay. Pero yung mga proyektong ito, merong ka ring record nito, inventory? Meron po, Your Honor. So, paano ang sistema ng lagayan doon? Ganon din. May proponent? Yes po, Your Honor. Meron po lahat. Meron po obligasyon. Okay, kasi ino-audit ngayon ng Department of Agriculture ang farm-to-market roads. Engineer Alcantara, do you confirm na malaki ang nalaan na proyektong farm-to-market roads din? Your Honor, wala po kung basehan ngayon, no? Pero ang pagkakalam ko po, yan po kasing pondo ng farm-to-market road, kung sinasabi po natin 2 billion, 4 billion, is distributed nationwide po yan eh. Siguro kung magkaroon po man lang kami sa amin, siguro po per district, 2 or 3 the most po siguro. Yun lang po ang pagkakatanda ko, Your Honor. 2 piraso na minsan po... Dalawa. May repair and rehab at mayroong construction. Di ba? Yung repair and rehab, malaki rin yun. Construction lang po ang pagkakatanda ko na... Basta po kasi farm-to-market road, bago po yung from daan ng bukid na lupa, kukonkretohin po. Yes, yes. Yun po. Pero yung rehabilitation, wala po akong ma-recall. Wala po akong hawak, Your Honor, na data. Pero yung construction, very sure po ako doon, Your Honor. Siguro kung maaaring isumite ni Bryce yung sinasabi mong mga hinawakan mong at may inventory ka ng farm-to-market road sa inyong distrito sa Bulacan. Sige po, Your Honor. At sino ang mga proponent tulad nung pagbigay nyo nga nung flood control ng mga datos? Okay po, Your Honor. Okay. Sige po. Well, my time is up. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Maraming Chair. salamat. Senator Pangilinan. Go ahead, Senator De La Rosa. Bago magkakalimutan, Mr. Chair, I'm just concerned about the safety and security of this new... Sa DPWH, would you be willing to share that with us now in open plenary? Yes po, Mr. Chair. Sige po. Tatagalugin ko na lang po.
Una po, sa pagpahanda po ng budget para sa years na susunod, halimbawa, ay meron pong mga budget call, etc. So, ang nangyayari po dito ay minsan may mga lumalapit sa aming mga district engineer, mga nag-o-offer po ng listahan, humihingi po ng listahan, pagkaraan po noon na ipapasok nila sa NEP. At pag po napasok naman sa NEP, ay nagkakaroon po ng mga operational na hindi na po namin alam kung ano. Ito po usually nanggagaling sa mga congressional districts. Ang mga congressman naman po ang alam ko yung mga kausap ng mga district engineer dito. Meron din pong taga-ibang lugar na nagbababa po sa iba-ibang distrito. So yun po, hindi na po sakop ng aking kaalaman. Pero usual pong nangyayari yun. The usual practice is that ang mga kontraktor po minsan ang nagsasabit ng title ng mga proyekto. So minsan po, kaya po minsan ay hindi po nagmamatch doon sa kailangan ng DPWH. Bigla na lang pong pumapasok dito sa aming mga kwan. Kaya po minsan ay kamukha po din sinasabi ni Secretary Toby kanina, ni Congressman Toby, parang kulang po sa requirements kasi minsan po walang RDC, hindi po na inspection, hindi po nakita ang mga proyekto bago po napalagyan ng POND, bago po naipasok sa NEP. Ngayon, ang nangyayari po dito, pagka po ganun, minsan nagfe-fail po yung proyekto, hindi po siya napapatupad. Dahil nga po, minsan, pagka po table survey lang, hindi po nagmamatch. Kaya po nagkakaroon ng gulo minsan para pagka po ini-implement, nagkakagulo-gulo po yung mga title. Yun. Ang isang nangyayari naman po, pagka po ang isang proyekto ay malaki, ay ginagawa po na phase by phase sapagkat mas malaki po ang tsansa ng isang proyekto. Halimbawa po ay mayroong 1 billion na proyekto na nararapat sa isang river channel. Ang gagawin po nila, ang gagawin po ng mga district na talaga naman po dapat gawin dahil siyempre by chance po, kung ipapasok mo po ang 1 billion, hindi po papasok ng 1 billion yon dahil siyempre marami pong parang we call the budget as parang pizza pie po yan hati-hati. So ang ginagawa po, inahati-hati po by phase. So by chance po, halimbawa po ang 1 billion proyekto ay naging 100 milyon. So, ang chance po noon, mas malaking chance kaysa po sa mabigyan ng 500 million. Minsan po, 200 milyon lamang ang mabibigay or minsan, 500 milyon ang magiging pondo ng isang proyekto. Sa aspect naman pong ganon, nangyayari po ay minsan kaya po hinahanapan ng parang pre-FS, etc. Hindi na po nagagawa sapagkat ang requirements po ng pre-FS I think is 1 billion, yung pong full FS yata 2 billion. I really cannot, Mr. Chair, kasi po medyo nakarating na po ako sa ganito na akala ko makakapahinga na din po ako. Hindi ko po masyadong maalala ang mga requirements na yun. Pero ganun po yung ginagawa namin. Ngayon, minsan naman po, pagka po, sa errata po ng HGAB, nagkakaroon po kami ng nadadagdag. May nadadagdag pa kaming nakikita bukod dun sa total na mga proyekto na nasa NEP. Kasi po, ang bawat congressman, meron pong formula na tinatawag, so na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan. Which, nung una po talaga namang ganun talaga meron po kaming basis po as what was explained by Jose Cabral. Subalit, minsan po, bigla na lang magtataka kami na merong lumalaki na NEP restored. Minsan po, 1 taon pa lang, pagkaraan ng 1 taon, biglang lumobo ng malaki. Minsan po, may nakukonsider, kasi po minsan, ang basis namin sa NEP restored, babalikan namin yung NEP restored noong nakaraang taon, doon lang po yung basis. Pero meron pong iba na lumolobo pa sa succeeding years. So yun po, pagka po na-credit sa naging sa planning, so lumalaki na po yun. Kumbaga, ang dinidiman po ng mga kongresista ay dapat ganyan nakalaki yung aming NEP restored. So hindi na po base doon sa tinatawag na formula na sinasabi ng DPWH. So doon po nagkakaroon ng leeway na ang ibang mga distrito... Mr. Chair, excuse me, Mr. Chair. Baka yes, pwedeng isubmit na lang niya sa atin para mapag-aralan dahil masyadong technical yung sinasabi niya. Pag yung convert into affidavit na lang yung sinasabi niya. Mahaba pa ba yung... mahirap ma-digest, Mr. Chair. Ang daming technical na sinasabi. Bisaya kasi ito si Senator De La Rosa. Tama siya.
I understand. Sorry po, Mr. Chair. Hindi, pagkatapos mo maipahayag, para din naman sa interest ng iba, saka mo ibigay yung kopya. Pwede? Opo, Mr. Sige. Chair. Opo. Okay lang yon, Senator Ronald? Kasi medyo mabilis kasi yung explanation niya, tapos highly technical. Yeah. Mahirap Pero i-absorb. magbibigay din naman siya ng Baka kopya. pag-aralan na lang natin nung nakasulat. Thank you, Mr. Chair. Mga ilang minutes pa yan, Yusef? Ang